Bago magluto I always sure na malinis yung pan ko. Pinapasteurize ko muna. I cook it dry para mamatay yung mga kung ano man nandito sa loob, mga fungus. Usually yun ang nagpapasira ng mga ulam na linuluto natin. Kaya we need to pasteurize the pan. Iupan mo na. To the pinakamataas na heat. Hold on. Hindi na. For, I think, mga 5 minutes para mapasteurize siya. Hindi ako gumagamit mga guys o kaaliwan na sa pagluluto kung hindi malinis ang ating pan. Paano natin malalaman kasi minsan tumutunog sa loob. Yan. O, tumutunog yung mga maliit, nagka-crack siya. Yun yung mga dapat na mawala sa loob ng pan. Yun ang mga fungus na dapat na maluto. Kaya, yan o, medyo ang amoy niyan parang nasusunog. Okay? Okay na yan? Patayin mo na. Ang ginagawa ko dito, pinupunasan ko ng towel na malinis o kaya pinapalamig ko at hugasan ulit. Pero kung nag-apura tayo, punasan na lang natin ng towel. Ano towel mo? Yan. Pag pinupunasan natin sa loob, maramdaman mong makinis. Makinis siya guys sa loob. Ibig sabihin, malinis siya. Yan. Okay. Ready to cook. Punasan mo to. Punasan din natin itong induction pan natin. Induction cooker pala. Oh, bitang. Okay. Maglagay tayo ng mantika. Oil. Mga ilang kutsara to? 5 spoonful. Panggisa lang yan guys kasi yung manok magmamantika yon. Yung ginagamit naming manok guys usually sarili naming alaga. Kaya masarap. Okay, open. Luto ako. Mga guys, meron din akong kasama. Meron din akong minsan assistant. Kung walang assistant, wala talaga. I cook by myself. Lalo na pag nagtrabaho sa Maynila dati. Okay, akin na yung sibuyas. Okay. Yung luya. Saka sibuyas nandito na pala. Yan. Maamoy mo yung aroma ng sibuyas at saka luya. Bango. Oh, wow, sarap. Wow, pwede na. Pwede na. Yung manok. Yun na. Wow. Fresh katay na manok. 5 months old. Ang clean, live for a while. Kalahating cup. Yan, magmamantika to guys. Kasi mataba yung manok. Saan na yung paglagay ko dito? Yung ay, sige, ilagay mo na yung yung milk cubes dyan sa loob. Ay, kung ganyan, di danong pangitang bayang ditang. Di danong mong ikabil. Di danong mong ikabil. Ano ikabil mo?
Ah, may isa lang? Mm. Okay guys, ang sikreto ng tinola ng Ilocano ay ito guys, bagoong. Yan, igisa natin sa bagoong yung manok. Yan. Yan ang sikreto. Ito ng talagang authentic Ilocano tinola. Yan, yes. And leave for a while. Okay. Pagkatapos natin lagyan ng bagoong, authentic Ilocano tinola, takpan, leave for a while. Okay guys, tignan natin. Okay, lagyan natin ng tubig na para lumambot. Tamang-tama lang ang tubig lagay natin para sa kanyang pagpalambot. Pag lumambot na, ilagay natin yung mga gulay. Okay guys, lagyan natin ng tubig, mga 1 siguro to dahil marami yung manok, mga 1 liter. Dahil may tubig naman kanina, konti. Yan, 1 liter na yan. Tapos, takpan natin. Isitahin natin mamaya, kung malambot na, ilagay natin guys yung ibang sangkap, papaya at saka yung tanglad. Okay guys, tignan natin kung lumambot na yung manok. Okay, malambot na pero kokonti na yung tubig kaya we need to add water. Water, I think 1 cup of water. Check. Pwede ng ano, kutsara bit. Tikman natin. Tikman natin kung tama yung alak. Tama. Sarap. Pero kulang yung tubig pa yata kasi kalahati lang tubig. Then, lagyan natin yung papaya. So, lagyan natin guys, papaya, mga kaaliwan. Mga kaaliwan. Sarap ang luto natin. Authentic Ilocano tinola with a twist of bagoong. Yeah. And then, we need to go put the tanglad or the tanglad sa ibabaw. Baranibod sa Ilocano. Lemongrass. Okay. Wow, sarap. Mga kaliwan, sarap kumain mamaya pagkatapos nito magluto. And then wait for maybe 10 minutes. Okay, kaaliwan. Malapit na. Okay guys, mga kaaliwan, check natin kung naluto na yung papaya. I'm sure. Parang luto na siya. Okay, para mas masarap. Bahala na kayo if you need to add some seasonings. Nasa inyo na yan. Pero, guys, please write a comment, subscribe, and share para matutunan din nila yung mga ibang gustong magluto ng authentic Ilocano tinola. Bye! This is Manglalan, aka Wendell Allen. Thank you!